Hello, what's up, what's up? It's another day, it's another new day. Ito na naman ang inyong buhay kunyang for today. Kaya ito, welcome to my vlog. Tararan! Ayan po pala yung alaga ko, wala siyang pasok. Bali, 5 po yan sila. Pero yung isa, tulog pa yung bunso. Yung 3 may pasok. Kasi siya, year 1 na siya. So, malapit lang bakasyon din na. Kaya ito, nagpa-vlog ako. At ayan, di ba? Nakita nyo, ganyan lang po ang buhay dito sa Hong Kong. Ini-enjoy lang kailangan natin ang trabaho natin kahit na araw-araw tayong busy. Dahil once na dinibdib natin ang hira sa pagtatrabaho at malayo sa pamilya, halos tayo rin ang nahihirapan. Pero ako, kahit na 5 ang aking mga alaga na ko, ini-enjoy ko lang kahit na medyo mahirap. Pero pag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo nararamdaman ang hirap. Ang lungkot. Kasi ganun nga talaga yan. Mas na gusto mo yung trabaho mo, binibigay yung best mo, masaya kang kumikilos na hindi ka na-i-stress. Kasama po talaga yan minsan sa trabaho natin yung mahirapan tayo, malungkot at lalo na malayo tayo sa ating mga pamilya. Pero ganun pa man, go lang po tayo. Ito nga po pala ang aking new update dahil nga nagsisimula pa lang ako. Sana sa aking mga subscriber dyan, supportahan nyo naman po ang aking vlog. At ito lang po ang aking mga tips sa mga kapwa ko OFW, lalo na dito sa Hong Kong, na minsan talagang nagsasuffer sila sa kanilang mga amo dahil kanya-kanya po tayo talaga na minsan natatagpuan ng mga amo. Minsan may mga amo talagang matataas ang standard, na talagang lahat ng ginagawa mo, bantay sarado ka. Pero may mga amo naman na talagang maunawain naman. At tulad din ng amo ko na super bait at supportive. Lahat na lang binibigay sa akin yung mga gusto kong bayad. Pagkain, tulog na sapat na trabaho. Ayun lang talaga ang kailangan natin. Minsan malawak din ang ating pag-iisip para kahit paano hindi tayo masyadong nahihirapan. Dahil kapag once na minsan dumarating talaga ang stress, minsan nadidepress ka, lalo na sa pamilya, minsan doon din ang nagiging cause. Kaya minsan yung iba talaga nag-breakdown din talaga ang kanilang kaisipan. Kaya para sa akin, iwasan po natin yan. Kasi malayo tayo sa ating pamilya at tayo lang din ang tutulong sa ating sarili. Hindi tayo nila matutulungan. Ganun po talaga minsan talagang kailangan din natin magsakripisyo.